Isang mapagpalang araw po sa lahat. So, I will be sharing a word or a passage from the Bible found on Luke 23 verse 34. So, it says here, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. So, I know that we are commemorating or remembering yung Holy Week. And as a Christians, it's very important for us that we are doing this every year to remember the goodness of the Lord and the reason and the purpose why He was crucified, right? So, mag-backtrack lang tayo a little. So, basahin yung sa Luke chapter 22, yung bago mapako si Jesus, no, sa cross. So alam naman natin that he had the last supper, yung 12 disciples, and alam naman natin na during this time ni-reveal kung sino yung mag betray kay Jesus. At alam naman natin na siya si Judas. And ito rin yung time na Jesus went to the Mount Olives to pray about dun sa mangyayari. Ito yung sinabi niya na take yung Father, if you are willing, take the cup from me, yet not my will but yours be done. So ito rin yung time na yon na pumunta siya doon and really prayed hard and probably begging God the Father to really take away yung cup na yun, because he knows that it is unbearable, and he knows as a human being how painful it is to be crucified at that time during sa time nila. And of course it didn't happen na na hindi mapako si Jesus. So Jesus was arrested at dinala siya doon sa place kung saan andun parang yung courtyard, no? Courtyard, and andun yung mga followers ni Jesus, andun din yung mga teachers of the law, andun yung mga Pharisees. So, andun din yung mga guards na kumuha sa kanya and all. And then, dito din, bago siya pumunta dun sa Mount Skull kung saan siya i-crucify, ni-reveal din dito that Peter disowned Jesus 3 times. And it was very, siguro hurtful, no? Na you are betraying not only your rabbi but also your savior. So Peter recognized that pain, and later on nagrepent naman si Peter. At alam naman natin na during this time may mga guards na nagmamak kay Jesus. So talagang parang medyo chaotic, no? Medyo magulo yung nangyayari during that time. At meron pa nga yung parang palitan, di ba? Yung si Pilate, siya yung supposedly parang mag-judge kung i-crucify ba siya o hindi. Pero nung nalaman niya na he was a Galilean, pinapunta siya kay Herod. Tapos si Herod was so excited. Gusto niya malaman sino ba to, kasi parang ang tagal-tagal niya nang hinahunting si Jesus, and finally nakita niya na. Tapos eventually pinabalik siya kay Pontius Pilate, and then the rest is history. Pontius Pilate asked people kung ano yung gagawin sa kanya, and the people were shouting, "Crucify him, crucify him." Kahit alam naman nila that time probably na wala talagang kasalanan si Jesus. Ang ina-accuse sa kanya is parang false na siya yung Messiah. Yung ina-accuse siya because of that. And so
after those events, no, nung napako na si Jesus doon sa cross, he said these words, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Nakakatuwa si Lord. Nakakatuwa actually si Jesus. Kasi nung time na nandun siya sa cross, na-experience niya lahat ng mocking, beating, suffering physically, emotionally, mentally, psychologically. Ang unang words na sinabi niya is, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, yung Father is like showing how Jesus is so close to God the Father. And kung gaano sila ka-intimate, di ba? Parang sa mag-asawa, usually you have your parang names, paano natin tawagan yung mga mahal natin sa buhay, or yung mga husband natin, or yung mga wife natin, na tinatawag natin sila if we're in pain, we're joyful, kung ano man yung na-experience natin. And si Jesus in-establish niya dito yung relationship niya kay God the Father, na in-acknowledge niya yung authority ni God the Father over dun sa nangyayari sa kanya that time. And doon natin makikita na sobrang intimate na talaga sila ni Jesus. And yung sinabi niya dito is, for they do not know what they are doing. Yung yung parang tumimo, no? Parang dito sa word na to is that Jesus is like a lawyer, no? Parang lawyer siya na sinasabi niya kay God the Father na patawarin mo sila kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Hindi nila alam kung ano yung reason bakit nila ako minamak, na kumbaga parang talaga siyang lawyer, para talaga siyang parang gina-justify niya na, Lord, God the Father, huwag mo nang pansinin, no? Huwag mo nang pansinin or patawarin mo na sila na nagmamak sa akin kasi hindi nga nila alam yung ginagawa nila eh. So, yung them dito, or for day, yung day, probably yung bukod dun sa mga taong nagmamak sa kanya that time, it could also mean na yung day na to is tayo na fall short of the glory of God, tayo na makasalanan, tayo na hindi natin alam na kakagawa na rin pala tayo ng kasalanan against God, or nadidisobey natin siya even if you're already Christian. At alam natin na marami tayong mga ganong instances in our lives. And because we live in a fallen world, no? Talagang hindi natin may iwasan na magkaroon ng kasalanan. Possible ito rin to yung mga them na to, yung mga yung mga tao na they would like to be the Lord of their own self. Yung sila mismo yung idol. Kumbaga parang sila mismo yung Lord sa buhay nila, na hindi nila kailangan si Lord kasi kaya nila. So, pwedeng ito yung mga to. And nakakatuwa because even if the Lord knows their hearts at that time, even now, siya pa rin yung lawyer natin kay God the Father. Siya pa rin yung parang nagsasabi na patawarin mo sila. Ako na lang. Parang ganon. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng mga K-drama, no? Pero ganon yung love ni
ni Jesus na siya yung naglalabi kay God the Father na patawarin mo yung mga taong to kasi hindi nila alam kung anong ginagawa nila. And you will see the heart of a Savior in this time. And yung isa pa na word or isa pa na gusto kong i-share is yung forgiveness. I think forgiveness is the true essence of the cross. Kasi si God the Father, the reason and the purposes why He allow it to happen dun sa anak niya na ma-cross is for us to get reconciled with the Lord. And si Jesus Christ, siya lang yung the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Sinabi niya yun sa word niya, right? So, yung forgiveness is also not forgiveness at the time na sinasabi ni Lord to during His time. Actually, yung forgiveness is past, present, and future. That the Lord is telling, Jesus Christ is telling to us that we're already forgiven. Even if we're going to commit sin in the future. And grabe lang yung love, grabe lang yung unconditional love na to. Na if we repent and ask the Lord of His forgiveness, we will be forgiven instantly. Diba? Hindi mo kailangan ng good works. Hindi mo kailangan gawin yung ginawa niya para makasama mo siya in heaven or para makasama mo siya. The fact that you will repent with all your heart and willing to be transformed with His grace and power, yung magtatap ka lang dun sa goodness niya. Talagang wala kang ma-describe na word doon sa love ni Jesus, na He is willing to forgive you. Parang nakahanda na siya, parang doon sa prodigal son, yung excited siya na bumalik ka ulit sa kanya at ibibigay niya yung kung ano yung nararapat. Hindi lang actually nararapat kung ano yung talagang para sa'yo. Yung hindi lang enough, kundi yung more than enough. Yung labis na pag-ibig at pagmamahal ni Lord sa'yo. Kasi ayaw kanyang hindi makasama. Gusto niya magkaroon ng personal relationship. So that's why yung forgiveness is really the essence of the cross, and that's the reason, and that's the very reason why Jesus Christ accept yung faith niya at inaccept niya yung will ni God the Father. And it's very difficult, no, to forgive. Alam naman natin yon, especially kapag na-offend tayo, especially kapag talagang tagos sa buto, talagang medyo sobrang lalim ng pain, yung hurt, yung cause or yung impact nung ginawa ng isang tao, so especially if it's close to you, like your relatives, your husband, your wife. Diba? For example, yung adultery, diba? Or cheating, or probably yung disrespect ng child sa parents, or pwedeng nag-backfight so yung office mate mo na akala mo friend, tapos binackfight ka, diba? So it's really difficult to forgive, but we're just so grateful
na yung forgiveness na to hindi mahirap na ibigay ni Lord para sa mga anak niya. Ang gusto lang ni Lord ay magkaroon ng personal relationship sa atin, and willing siya, sobrang willing si Lord to give that forgiveness to us. At hindi mo kailangan yun nga i-earn. You just have to go to Him, and with all your hearts, with everything that is in you. Hindi kanya i-judge. That's the goodness, or that's a good thing about Jesus, kasi hindi kanya i-judge kung ano yung nagawa mong kasalanan. And yun nga, once gusto lang niya humility of the heart, ng repentful heart, and tanggapin mo lang siya. Sabi nga 'di ba sa John 3:16, this is a very classic but so much important memory verse na natutunan ko since I was young, is yung John 3:16, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish but have eternal life. Because that's really the essence of why Jesus Christ died for us on the cross, is yun nga, to get reconciled. So kung ano man yung na-experience natin, or ano man yung mga na-experience mo ngayon na hurt, or you're in a difficult situation, or you're even in a challenging, dark moments in your life, the seasons of your life, tawag ka lang kay God. You just have to be in faith and trust that the Lord will pull you through, will give you breakthrough. Kasi siya lang talaga, siya lang yung kailangan natin sa life natin, sa buhay natin, sa araw-araw. Kasi siya lang yung makakapag-sustain, yung love niya, yung grace niya, yung kanyang yung everything niya, no? So it's really important to aim to have a relationship with Jesus. And ayun, so I think this is the message that the Lord wants you to hear. And I hope that whenever you see a cross, or when you remember a cross, you will always remember that the Lord loves you so much, that Jesus Christ loves you so much, that He is willing, though He is so much in pain, He is willing to die for you, and He is willing to forgive you. You just have to come to Him. So ayun, maraming salamat for listening and for watching this short video, and I hope that you will spend more time with the Lord, spend more time with the lover of your soul, and spend more time reading His word, reading His love letter to all of us, and meditating on it. And whenever you are again in a season where you don't see the hands of the Lord, always trust and have faith that the Lord will never leave you nor forsake you. To God be all the glory. Amen.